automatic po ba na si Saldico ay makakabalik na sa Pilipinas? Okay, ganito po yan, no? Meron pong mga nagsisinungaling dito sa mga kaso ni Saldico. Bago natin, ang sabi kasi dito, paano nahuli si Saldico? Okay. Si Saldico po ngayon ay hawak po, nasa custody po ng Czech Republic. Yan. Bakit po siya inaresto? Okay. Hindi po siya inaresto dahil po sa mga kanyang kaso sa Pilipinas. Ha? Hindi po siya, teka lang po, wag niyo pong unahan yung sinasabi ko. Hindi po siya inaresto dahil yung mga sinasabi natin na wanted siya sa Pilipinas. Hindi po siya inaresto dahil sa mga red notice, sa mga Interpol. Hindi po doon naaresto. Okay. Iisa-isahin po natin yan. Si Saldico po ay naaresto dahil, ito po yung reason of arrest. He was detained for crossing into the Czech Republic without proper documentation after being denied entry at the German border. Okay. So, wala po siyang proper documentation. Bakit po siya walang proper documentation? Hindi po dahil siya ay, kasi baka ipagmalaki po ng gobyerno through Interpol kasi nagpadala tayo ng mga notice, etc. Hindi po. Siya po ay nahuli ng German authority na, wala kang proper, papeles para maglakbay sa Germany. So, hinarang po siya. 'Di ba? Nasa Czech Republic po siya ngayon. Ngayon ang tanong, so kung wala po siyang proper document, ibig sabihin, nagta-travel po siya ng walang passport? Bakit po siya walang passport? Ayan isa-isahin natin Yung Philippine passport, tinanggalan na po siya ng Philippine passport. Mas madali po yan kasi illegal na yung entry niya pag wala siyang passport, di ba? Palusutin na lang hindi nakalusot. Okay. So sa madaling salita, dahil wala siyang pasaporte o kung ano man yung papeles na sinasabi, malamang pasaporte. Kahapon, habang binabalita ko to, merong mga taga-Europe na may mga taga-Europe po na nag-comment. Akala ba namin pinagmamalaki ninyo, sinasabi ninyo na kaya tayo nahihirapan kay Saldico? Ito po ang sabi nila noon kay Saldico, dahil meron siyang Portuguese passport at meron siyang golden visa. Ngayon, kung may Portuguese passport po siya, kaya tayo daw nahihirapan kunin si Saldico noon dahil protektado siya ng Portugal at ang Portugal po, wala tayong extradition treaty. 'Di ba? Yan yung katwiran nila. Katwiran nila yan. Meron pang tinatawag na golden passport. So kung may passport ka po ng Portugal, kinikilala ka po ng Germany kasi European Union. Pakitama lang po ako sa mga nakakaalam. Parang ganito yung pagkaunawa ko di protektado ka ng European Union, pwede kang magbiyahe-biyahe kung totoong mayroon kang passport. Golden visa. Di ba? Kasi may golden visa ka Pwede kang umikot sa mga European Union members dahil sa yung golden visa na inisyu ng Portugal government. Asa na yun ngayon? Bakit sinasabi na wala siyang dokumento? Yun ba ay katwiran lang natin? Kaya hindi natin siya mahuli. Kung hindi natin siya mahuli-huli, para may katwiran tayo,
na siya ay hindi nahuli dahil may Portugal passport? Bakit po walang pinag-uusapan dito sa pagkakahuli sa kanya na may Portugal passport siya? Di ba? Ang daming question, no? Oh. Totoo ba na may Portuguese passport siya? Bakit siya hinarang? Kung meron naman siyang Portuguese passport. At nakadetain niya ngayon. Okay. Ngayon, doon na tayo sa question. So, yan yung unang question ko no? Kung meron siyang Portuguese passport, bakit hindi siya makakaikot? Ikalawa, eto po, kung totoo po yung sinasabi na siya ay nahuli dahil po dito sa wala siyang proper document, madali lang po siyang madedeport. Deportation lang kagad. Kasi, di ba? Wala ka palang, sino yung nag-issue sa'yo ng passport? Wala ka palang karapatang maglakbay rito sa Europe. So, pwede kang ibalik. Ha? Pwede kang ibalik na kagad dito sa Pilipinas. Kung ang Pilipinas po ay dalawa po yan sa extradition, mas matagal po yun. Ano ba yung isa? Yung simpleng pong deportation, mas mabilis. Di ba? Kasi de-deport ka dahil wala kang papeles eh. Saan ka nagmula? Saan ka nagmulang bansa? Sa Pilipinas. O deport ka na sa Pilipinas. Wala kang proper na dokumento. Kasi suspended na yung passport mo. Kaya yan muna yung dapat malinaw sa atin. Meron ba siyang Portuguese passport o wala? Bakit hindi niya dala kung meron? Magpapalusot lang ba siya? Yung nagsabi lang naman po na may Portuguese passport siya, yung Pilipinas, yung gobyerno ng Pilipinas. Okay. So ngayon, maiuwi ba siya ng Pilipinas? Depende po sa mga hakbang na gagawin ng DFA. Kasi po, alang nga namang magtagal siya ron, wala lang siyang dokumento. Nakukuha nyo? Wala naman siyang kaso eh. Alang nga namang i-hold siya. Wala lang siya. Kung tama tong sinasabi, pakicorrect nyo lang po ako, i-deport lang po siya. Okay. Kung may passport naman po siya, na citizen po siya sa ibang bansa, bakit po siya ibabalik dito sa Pilipinas? Kung ibalik po siya, kung may passport po siya, kung Portuguese citizen po siya, kung ibalik sa Portugal. Kaya po dapat dito, no? Dapat po dito sa DFA natin, mabilis po yung pagkilos. Kasi pag hindi po nila binilisan yan, ngayon, mas matagal po kasi. Pag ginamit po natin yung extradition treaty sa Czech Republic, meron kasi tayong extradition treaty dyan, mas matagal pong proseso yan. Ito po yung question natin dyan. Kaya nga mas mabilis pag yung deport lang eh. Hanapin ko lang po yung kodigo natin. Meron pong question and answer dito na mas madali po nating maunawaan. Okay. Pwede ba siyang i-extradite? Pwede. Pero hindi automatic. Yan po ang sinabi ni Edo Manzano. Hindi ko alam kung Edo Manzano kapareho lang to o Edo Manzano talaga to. Ayan. Pwede pong extradition treaty with Czech Republic kasi po may extradition treaty tayo. Samantalang sa Portugal, wala. Okay. Pero ito po, dapat yung binibintang natin na krimen ni Saldico ay krimen din po dun sa Czech Republic. Dapat krimen din. So, siguro naman krimen din sa kanila yung magnakaw. Di ba? Kung yun ang pangunahin krimen din sa kanila, tsak yun. Ikalawa, evidence threshold. Ayan. The Philippines must submit sufficient evidence
showing a crime was committed, the person is likely responsible. Okay, kinakailangan po na patunayan ng gobyerno ng Pilipinas sa extradition po to. Halimbawa, yun po yung way natin. Pag extradition po yung way para pagpapauwi sa Pilipinas, kinakailangan po patunayan na siya po ay nakagawa ng krimen at siya po ay likely na siya po ay talagang gumawa ng krimen na ibinibintang sa kanya. Ang tanong, gusto ba ng Pilipinas na mapauwi si Saldico? Baka palabas... alam nyo, yan yung problema natin, no? Yung trust issue. Babalik tayo sa trust issue. Laging tamang hinala tayo. Kasi alam natin na ang tinuturo ni Saldico na mastermind, isa sa mastermind ng flood control projects, isa sa mastermind ng flood control fiasco, ay ito pong si BBM at si Martin Romualdez. Tanong, gugustuhin po ba ng gobyerno na pauwiin si Saldico para ituro si Martin Romualdez at si BBM na sila ang mastermind ng controversial na flood control projects? Yan po yung tanong. No? Kasi kung ayaw nilang makauwi si Saldico dito, malamang hindi sila magbibigay ng sapat na ebidensya para di ba? Ngayon, bakit tamang hinala ka ba dong? Hindi ko po kasalanan kung tamang hinala ako. Kasi ang dami na po nagawa ng gobyerno. Yun na lang pagpapakulong kay Tatay Digong. Alam natin na sila nagpakulong. Nasa tingin natin ay illegal. Kasi kung normal lang po yung bansa, normal lang po yung pamumuno, simple lang yan, nahuli si Saldico na matagal ng wanted. Gagawin natin ng mabilis through deportation o through extradition para makuha natin si Saldico. Yun yung normal. Ang question, normal ba tong gobyerno na to? Mas gusto mo ba nila talaga na umuwi si Saldico at makulong dito? At ikanta sila? Yun yung masakit dun eh. Yan po. Kaya aabangan po natin yan. Ang lahat po na to, kung mabilis po bang maiuwi o ang question po ba dyan, mabilis bang mapapauwi ng Pilipinas si Saldico? Depende sa gobyerno natin. Makakauwi ba si Saldico? Depende rin sa gobyerno natin. Ang dali lang po pala, pag extradition po, huwag ka lang magbigay ng ebidensya. Huwag mo lang i-follow up. Puta, hindi babalik dito yan. Kasi, unlike po sa Pilipinas, na idadaan sa korte doon, poproteksyonan po kasi nila si Saldico. May paggalang po yung mga korte sa Czech Republic. Yan po, nakakahiya tayo. Dito po sa Pilipinas, dating presidente, hindi po nila pinagsalita yung local courts. Dinerecho po nila. Dinerecho po nila doon po sa The Hague, Netherlands. Doon po, hindi po papayag yung Czech Republic na walang due process si Saldico. Kinakailangan po nilang proteksyonan din yung human rights. Nakakainggit sila, no? Kahit mga Pilipino, kahit na anong lahi, poproteksyonan nila dahil hawak nila. Dito sa atin, hindi. Ganun ba? Wanted ba to? May warrant of arrest ba? Kami na po aresto. Kaya lahat po yan, wala pong makakapagsabi na may uwi si Saldico rito o hindi. Depende po sa galaw ng gobyerno. Pero kung normal pong galawan, mapapauwi po yan. Antindi naman ng mga akusasyon sa kanya. Ang dami pong witness laban kay Saldico. Tanong, gusto ba nila? Kung hindi mo gusto, sabi nga, kung gusto, may paraan. Kung hindi mo gusto, may paraan din.
Huwag na natin baguhin. Ganun din yun. Okay.